Hello po mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid. Ayan, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction about po kay Ate Nida. No? Dahil si Ate Nida po, napakagaan tulungan. 'Di ba? Masayahin, hindi siya po yung abusado, no. Kung tutuusin po si Ate Nida, lahat po ibinibigay ni Daddy Frankie at sabi niya nga po hanggang doon lang para daw kakaunti lang ang magamit na hollow block kasi ang mahal po ng hollow block na nakakapa po yun ni Ate Nida na kung tutuusin po hindi tayo makapaniwala na si Ate Nida ay ganun siya mag-isip at saka yung pagpapasalamat niya po hindi niya daw po ma-explain nang dumating po si Daddy Frankie sa kanyang buhay na 2026 ang daming nagbago sa buhay nila, sa buhay niya. Kaya nung tinatanong siya ni Daddy Frankie kung ano yung pagdating ni Daddy Frankie sa buhay niya, talagang hindi niya daw po alam o ma-explain po ang kaligayahan na dumating po si Daddy Frankie. Ang alam niya po, labis po siyang nagpapasalamat sa mga sponsor na tumulong sa kanya, lalong-lalo na kay Daddy Frankie. Ganun pa man po mga kapatid, grabe po kahit po may mga brutal na mga sinasabi, yun po ay parte sa pagpapatawa ni Ate Nida. Dahil sa tingin ko kay Ate Nida ay napaka masayahin niyang tao, yung marunong siya magbiro. Marunong niya pasayahin si Daddy Frankie. Kaya si Daddy Frankie po, masayang masaya po yung pagtulong niya po dito kay Ate Nida. Napakagaan po niyang tulungan. Natatandaan niyo mga kapatid, mga viewers na nagmamahal kay Daddy Frankie, kay Malo de los Santos, na yung pagdala na lang po nung aparador, no? Na nagprank nga si Daddy Frankie na yun ay parcel yung ino-order. Sabi nga ni Ate Nida, ay naku, ang mahal yan, hindi ako nag-order, sabi niya. Ibalik niyo yan. Dahil wala akong tinitingnan ko mabuti sa cellphone ko kung may ako ipay parcel, hindi po ako nag-order. Ang mahal po yan, malaki po yan. Napakaganda niyan. Wala akong pambabayad diyan, Kaya sa totoo lang po, dito natin makikita yung taong may kabutihan po at marunong magkapa sa mga taong tumutulong. Example na lang po, itulad natin po si Ate Nida kay Ansing. No? Kung tutuusin si Ate Nida, iyan po ay beneficiary ni Daddy Frankie na pwedeng humiling kay Daddy Frankie. Pero siya po ay nahihiya. Nahihiya po siya na siya daw ay kung maaari ayaw niya daw pong pumunta kay Ansing, baka daw hingian siya, ay wala siyang maibibigay. At linuko nga ni Daddy Frankie na kung magkatuluyan sila ni Oliver, doon titira si Ate Nida kila Oliver. Sabi niya, ay takot siya, baka daw kung ano daw ang gawin sa kanya ni Ansing. Sa ganun po na nagkaranas ng depresyon si Ate Nida. Ngayon ko po napagtanto na mas matino po ang isip ni Ate Nida dito kay Ansing, di ba po? Kaya alam niyo po mga kapatid, mga kababayan, mga kabarangay na talagang mahirap yung taong inaasahan natin na malawak ang panguunawa na magkakaroon po ng tamang pag-iisip na sasabihin, ay Daddy Frankie, salamat at kahit papaano po ay kami ay nadamay, natulungan ng mga sponsor, nabigyan kami ng pagkabuhayan like a baboy. Pero hindi ko po yun narinig kay Ansing. Na ang inaasahan ko po talaga mga kapatid, dito sa magkapatid na ito, kay Kuya JJ at kay Ansing, yung marinig ko man lang na kung ano ang kakainin namin,
kakainin din po yan ng kapatid namin na si Oliver. Yun lang po ang inaasahan ko pong isagot ng dalawa at magkaroon po ng disposisyon na magtulong-tulong silang magkakapatid po na hindi na po yan paggagastusan pa ni Daddy Frankie. Pero po itong si Ate Nida po, humahanga po talaga ako sa kanya dahil mayroon siyang isip na hanggang dyan lang Daddy Frankie para kaunting alublak lang ang magastos dahil mahal ngayon ang mga bilihin. 'Di ba? Kaya sa totoo lang hangang-hanga ako kay Ate Nida at talagang napapasaya po ang mga viewers. Kung kasama si Daddy Frankie, mga viewers, talagang maaalis po ang stress natin. Pero po, kay Ansing po, ang daming mga basher. Wala ni isang positive akong nabasa sa mga content ni Daddy Frankie pag si Ansing po ang topic. Puro po basher. Di ba po? Nakakaawa din po mga kapatid dahil para sa akin si Ansing po ay mayroong hindi. Parang siya rin po ang may depression. Ngayon nga na magaling na ang kapatid, parang ngayon siya ngayon ang may depression. Si Ate Nida, tingnan niyo po, kung gaano siya mag-isip. Di ba? Kaya mga kapatid, para sa akin, ay suportahan na lang natin si Daddy Frankie dahil ayan po ay marami ngayon siyang tinutulungan talaga na pinababahayan, pinaayos po ang bahay, pini-repair, lalong-lalo na si Ate Nida. Ngayon po ay nakita naman natin kung ano yung bahay nila Ate Nida. Ngayon ay talagang sinisimulaan na, kaya po doon sa sponsor ni Ate Nida na nagbigay, maraming salamat at sa inaanak ko pong si Kipulo. Paulit-ulit po akong magpapasalamat dahil po sa mga magagandang na kalooban ng mga sponsor po ni Daddy Frankie. Thank you so much po sa inyong lahat at sa mga viewers na patuloy pong pinanonood po si Daddy Frankie para po yan makakatulong po. Huwag po tayong mag-skip ng ads po dahil diyan po kumukuha si Daddy Frankie na tinutulong po sa mga kababayan natin. Ano po? Kaya para sa akin po, nandito tayo para suportahan si Daddy Frankie at si Aling Rochelle at ang team ni Daddy Frankie. At sa aming team po ng mga reactor, suportahan din po namin. At nandiyan po si Ballpoint Man, Bufil, at alam ko po ay yung mag-asawa po si Wow Life. Diyan din po ang mag-asawa na yan. At si Inday Ukray. Suportahan na lang natin po. Shout out po sa inyong lahat. At ngayon po ay nagpapasalamat po ako kay Daddy Frankie dahil isa po ako sa nabibilang po na reactor niya. Kaya dito na lang tayo na masuportahan po natin. Marami pong salamat at nandiyan kayo kahit po ako may pinagdadaanan din na unti-unti din ko pong nare-realize na kailangan tuloy-tuloy lang po ang buhay. Ano po? At ito nga po ay nanginginayang po talaga ako sa nangyayari po dito sa mga beneficiary ni Daddy Frankie dahil hindi na po talaga pwedeng magtanggap po sa shelter ni Daddy Frankie. Lahat ginagawa po ni Daddy Frankie para po siya makatulong po dito sa anumang paraan. Ano po? Ako'y muli na nagpapasalamat po sa mga nagsusuporta kay Daddy Frankie, sa mga sponsor po na patuloy tumutulong. At siyempre naman po sa suporta nyo kay Malu de los Santos po, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa, basta buong puso po akong nagpapasalamat sa inyo. We love you so much.
God bless you po at sana po pagpalain kayo ng may kapal at tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin sa kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Ano po? At sana naman po ang panawagan ko ang mga taga DSWD, wag naman ganun kayo po higpitan si Daddy Frankie dahil ginagawa din lang naman ni Daddy Frankie ang makatulong po sa kababayan natin na hindi nyo po nakikita. Na mga taga-gobyerno, si Daddy Frankie po malaking tulong po sa inyo mga kapatid. Kaya sana po ay wag na ninyong silipin kung ano man po ang tulong na nagagawa po ni Daddy Frankie dahil iyan po ay hindi niya po pinagkakakitaan po ang mga beneficiary. Iyan po ay umaasa din po siya sa revenue dahil tuloy-tuloy lang may pamilya din po yan. Nangangailangan din po. Bawat lakad nila, minsan 2 sasakyan, ang mahal po ng gasolina ngayon. Kaya unawain na lang din natin si Daddy Frankie at wala naman po siyang linalabag sa gobyerno. Kundi ang tumulong lang po sa ating mga kababayan at mga kabarangay. Ano po? Thank you so much po sa mga talagang nakakaunaw, malawak ng pag-uunawa po kay Daddy Frankie. Maraming salamat po. God bless you. Pagpalain po kayo ng may kapal. Paalam. We love you so much. Bye-bye.